Hello, magandang araw. So, nandito na naman tayo sa aking favorite spot. Dito yung titignan natin yung takip siling o yung sunset. Maambon ngayon. Pero kita mo pa rin yung araw. Maghapon mainit dito sa Pinas, nanunuot yung init, pero nagulat na lang kami itong hapon. Ito umaambon. Ito naglilinis ng bako yung tao ni Amang. Yan, pinakita ko lang sa iyo yung view ngayon sa Tulong Malakot na. So, topic natin ngayon yung pagtulong. Pagtulong, di ba? Lahat naman ng tao nangangailangan ng tulong, even yung sarili natin nangangailangan ng tulong. So, depende na lang kung paano tayo tutulong. Pero, dapat sa pagtulong, dapat magtitira tayo sa sarili natin, sa pamilya natin. Kasi sa panahon ngayon, parang walang taong hindi nangangailangan ng tulong. Diba sabi nga, no man is an island. May mga taong mangangako sa'yo ng tulong. Pag hindi yun natupad, wag sasama ang loob mo. Kasi nababago yung ikot ng mundo. Baka nagkakaroon din siya ng biglaang problema, biglaang ganito. Diba sabi nga, pinangakuan ka na, gusto mo pa tutuparin. Wag tatawa lang tayo pero wag sasama loob natin. Isipin natin, 'di ba tayo din minsan nakakapangako tayo tapos nawawala sa isip natin. May nagtatampo sa atin pero dapat matuto tayong humingi ng tawad. At isa pang topic, hanggang kailan ba dapat tumutulong sa pamilya kapag nagkaasawa ka na? Ito alam ko makakarelate yung mga nasa ibang bansa. Kasi yung mga nasa ibang bansa, akala ng mga nandito sa Pinas, namumulot lang sila ng pera. Hindi nila alam. Napakahirap din mabuhay sa ibang bansa. Kasi wala kang aasahan kundi sarili mo. Tapos yung ibang pamilya naman, kung makagastos dito sa Pinas, wagas. Parang alam mo yung sinasabi nila na ubos biyaya, bukas na katihaya. O kaya may isa pa kasabihan na one day millionaire. Hindi nila alam kung gaano pinaghirapan ng mga taong nasa abroad yung perang winawaldas lang nila dito sa Pilipinas. Sana maging sensitive din lahat sa paggastos, 'di ba? Kasi hindi naman lahat malaki yung sweldo. Yung iba, lalo yung mga nasa abroad, ngingiti-ngiti lang yan. Pero Diyos ko, halos alam mo yun, yung isang noodles, kakainin na nila yung buong maghapon, isang araw. Pero yung dito, sa Pilipinas, kung makakain sila sa mga mamahaling restaurant o makapag fast food, hindi nila alam yung mga nagtatrabaho para sa kanila. Talagang parang luho na sa kanila kapag kumain pa sila sa labas. Ayan si kuya, maglilinis siya, lalagyan niya ng tubig. Katulad ng mga tao na yan, hindi natin alam kung ano yung mga pinagdadaanan, 'di ba? Kaya matuto tayo magtipid, matuto tayong pagpahalagahan yung mga paghihirap ng bawat isa, lalo na yung mga breadwinner. Kasi hindi natin alam, baka dumadaan na sila sa depression or nagtatapang-tapangan lang sila para sa pamilya. Yung sa pamilya dapat nga ba tumutulong? Oo, dapat tumutulong pa tayo sa pamilya natin, sa nanay, sa mga kapatid. Pero, may limitasyon na. Hindi katulad dati na talagang full pack, full support. Kasi, kapag may sarili ka ng pamilya, priority mo na dapat yung pamilya mo, 'di ba? Kasi ikaw ang bubuo doon, ikaw ang bumubuhay doon. Ayan, medyo lumalakas na yung ulan. Umuulambon na. Pero etong isa na to, ang tigmo, sipag, nilalagyan niya ng tubig yung bako. Ayan, nakikita nyo, umuulambon na. So, balik tayo dun sa topic. Hanggang kailan nga ba natin dapat kukup-kupin yung pamilya natin, yung kapatid, yung nanay, yung ganun. Kapag may income ka, sige. Kung walang pupuntahan, sige. Pero di ba dapat ang pamilya, umpisahan, kunyari sa nanay, sa anak, turuan natin sila maghanap buhay. Huwag natin silang turuan maging tamad. Kunyari may lumapit sa'yo, turuan mo silang, di ba in English, turuan mo silang mag-fish. Huwag yung kakain na lang, di ba? Turuan natin sila na tumayo sa sarili nilang paa. Kapag humingi,
sabihan din natin kapag ano, turuan natin sila na tumayo talaga, yung hindi lagi palaasa. Kasi 'di ba sabi ko nga, sa panahon ngayon lahat nangangailangan. Sa panahon ngayon lahat dapat nagtitipid. Dapat maging sensitive tayo na hindi puro hingi. Dapat marunong din tayo magbigay. Kasi 'di ba, sa totoo lang mas masarap magbigay kaysa sa binibigyan. Tapos kapag minsan humingi tayo o nang hiram tayo at hindi tayo napagbigyan, huwag sasamahin loob natin. Kasi hindi naman lagi may pera o may naitatabi yung mga hinihiraman natin. Sa kapag lagi-lagi, syempre mapapagod din yung mga yon. Matuto tayong maging sensitive sa mga taong nilalapitan natin. Matuto rin tayong magtipid. Matuto tayong maging, alam mo yun, matuto tayong gumastos sa tama lang. Huwag tayong gagastos ng higit pa sa sinusweldo natin. At matuto tayong makisama sa mga taong ultimo sa pinakamababa hanggang pinakamataas. Pero sa atin naman pantay-pantay lang naman ang tao. Ayan na guys, medyo malakas na yung ulambon. So ayan, tignan natin yung araw na papalubog habang umaambon. So nag-e-enjoy siguro tong aso kasi maghapon mainit. Tandaan natin, ang bawat isa ay blessing. Matuto tayo maging matuto tayo makontento. Matuto tayo makisama, matuto tayo magtipid, matuto tayo araw-araw magpasalamat. Harapin natin lagi ng may ngiti, na may tiwala, hindi lang sa kapwa, lalo na sa taas. Yung pagtitiwala, sabi nga mahirap ibigay yan sa panahon ngayon. Pero 'di ba, kung gusto mong pagkatiwalaan ka, pakita mo you deserve it. 'Di ba? Kung ano yung ayaw mo, huwag mong gagawin sa iba. Golden rule 'yon. Saka kapag marunong ka magtipid, kapag may sinuksok, may matudukot. Ayan, ang dami ko na talagang ano sa inyo So guys, kailangan ko nang pumasok. Medyo talagang hindi na siya ambon, ulambon na siya. So tandaan natin, every gising is a blessing. God bless. Thank you for watching. Love you all.